Bumuhos ang panalangin at suporta para sa kapuso actress na si Bianca Umali matapos niyang ikwento ang nakakatakot na nangyari sa kanya sa pagsisimula ng taon. Madalas nating makita ang mga artista sa harap ng kamera na laging perpekto ang itsura, puno ng enerhiya at tila walang kapaguran. Isa si Bianca sa mga artistang ito na hinahangaan ng marami dahil sa kanyang husay sa pag-arte at kagandahan. Madalas siyang maging inspirasyon sa marami dahil sa kanyang katatagan. Ngunit itong Biyernes, January 16, ibang Bianca ang nasilaya ng marami. Sa isang serye ng mga larawan na ibinahagi ni Bianca sa kanyang social media accounts, ipinakita niya ang isang bahagi ng kanyang buhay na bihirang masilaya ng publiko. 3 larawan ng kanyang ipinost na nagpapakita ng kanyang pagkaka-ospital. Sa caption, inilahad ni Bianca na ang kanyang 2026 ay nagsimula sa isang matinding health scare. Ayon kay Bianca, ang karanasang ito ang nagpatigil sa kanya at nagbulat sa kanyang mga mata sa mga bagay na madalas niyang nakakaligtaan. Bagamat hindi na niya idinetalye pa kung ano ang eksaktong sakit na dumapos sa kanya, ipinahiwatig ni Bianca na bumigay na ang kanyang katawan. Kwento ni Bianca, certified workaholic daw talaga siya. Ngunit sa kagustuhan niyang laging maging present at ibinigay ang 100% sa kanyang trabaho, nakalimutan niyang pakinggan ang kanyang sariling katawan. Ngunit hindi lang pala pisikal na pagod ang kanyang dinala. Inamin din ni Bianca ang bigat ng mga responsibilidad at mga personal na bagay na hindi niya madalas pag-usapan. Ang lahat ng ito ay nag-ipon-ipon o umano hanggang sa maapektuhan na ang kanyang kalusugan at naging ang kanyang pagkain. Isang masakit na realidad nga raw ang napagtanto niya. Ito ay napakagaling niyang mag-alaga sa ibang tao, magmahal at mag-alala para sa mga taong nakapaligid sa kanya. Pero nakalimutan niyang maging gentle sa sarili niyang katawan at isipan. Kaya umano pangako niya para sa kanyang sarili ngayong 2026 na unahin ang kanyang sarili at kalusugan. Dagdag pa niya, natutunan na umano niya na ang pagpapahinga ay hindi kahinaan, ang pagkikinig sa katawan ay hindi katamaran, at ang pagpili sa sarili ay hindi pagiging makasarili.